Nung first time na in-invite ako, just share my testimony lang before Pastor Jeff is invited me if I can share the word of God. Actually, around May pa yun eh. So I was hesitant because I never preached sa ganito. I do street preaching, I do evangelism, but I never did formal preaching like this. And yes, kinakabahan ko. So, balik tayo sa ating text and says there that 1 Corinthians, whether 10:31, so whether therefore you eat or drink, or whatever you do all things to God's glory. So, samahan niyo po akong manalangin, purihin ang Diyos at pagkabasa ng salita. Dakilang Diyos mo pagpalang Ama, muli po Lord, kami po ay nagpapasalamat na tinipon niyo ang bawat isa sa umaga nito. Dalangin ko po Diyos, na ano pong nasa mga puso ng aking mga kapatid. Ito po Panginoon na mga tagpo. Sa oras po dito, sa sandali po dito. Gamitin niyo ako Lord, gamitin niyo mabanggit ko. Gamitin niyo ang aking tinig upang maintindi sa kanila ang iyong mensahe para sa araw. Para ma-deliver ko ang anumang revelation na sinabi mo sa akin, O Diyos, upang iparinig ko sa kanila, upang ipaliwanag. Gamitin ko, Panginoon, bilang iyong broken vessels para ma-deliver, Panginoon, ang mga nais mo na iparating sa bawat isa na naririto ng Diyos. Ito po ang aatan kung kasi malingan ang kaway, kaya mo minawasan, ginagalos in Jesus' name. And we claim the victory for the God, for this worship, this morning. Ito po ang aming kaisang dalangin sa aming pangalan ng Jesus. Amen. So the message is giving glory to God. So I will start for a very short introduction lang naman, isang page. So everything in creation exists for the glory of God. Amen? So including ourselves. Do you believe that? So by the way, 3 minutes lang in English ko. So I will divide my English in 3 minutes. So may 30 seconds, 30 seconds. So may mga nagka-brother feel. So make sure that you will not leave money. So that's everything when I speak in Tagalog. Okay? Okay, so let's go to the topic. Everything in creation exists for the glory of God, including ourselves. Amen? The Bible says we were created like as wonderfully and fearfully made. In Tagalog, kaaya-aya at maturo sa akin ang kahindik-hindik. Kaya pag tumingin sa'yo ang Diablo, takot sa'yo ang Diablo. Naniniwala pa kayo. Kaya the power of devil is nothing against us. So whatever we do, we are doing for the glory of God. We spread the gospel for the glory of God. Amen? Pwede bang we share the word of God, we spread the gospel of God, kasi sinabi lang ni Pastor, and instruction sa kanya ni Pastor Donald na kailangan magkaroon tayo ng one-on-one para lalo maipakalat ang salita ng Diyos. And then, we are doing it because we want to give glory to God. And it's one of the forms of giving glory to God. Ilang seconds na yan? For the glory of God. We obey God's word for the glory of God. Amen? We cannot give glory to God every time na may instruction siya. Hindi tayo marunong sumunod. If every time na may instruction siya, sinusunod natin yung gusto natin. I am guilty with that as well. Nothing is perfect. I still remember one of the messages of Pastor James. I am still under construction. Right, Pastor? Kahit na tumatayo na ako dito sa harapan, mayroon pa rin mga nagagawang bagay na talagang, let's say, doesn't give glory to God. But our instructions, the command, it's not a suggestion, it's an instruction. If it is an instruction, it is a command to give glory to God. Amen. Kaya sa akin sa gusto, susundin niyo ang Diyos. Amen. We might lose some battles, but make sure you have a good fight. Like the Apostle Paul said. We submit to those who are over us, and we endure suffering and persecution for the glory of God. Siguro naman, siguro, 2 years na ako dito sa God Disabled. And I'm seeing the hierarchy ng leadership dito.
sa amin sa security, pag hindi kami sumunod kay Pastor Franz, baka may kalagyan din kami. Ano ba, Eric na? Kaya dapat, kulirit din yun eh. Amen. So, hindi tayo sumusunod sa mga leaders natin because we just want to glorify our leaders. We don't follow our leaders, for example, Pastor Jeff. Kasi gusto natin makuha yung simpatsya ni Pastor Jeff. Kasi alam ko mamaya ililibre niya ako sa Tim Hortons. Kaya sinusunod ko siya. Or si Pastor James. Kasi alam ko mamaya ililibre niya ako sa hindi pwedeng sugar eh. Sa McDonald's na lang para yun. Amen. Kasi gusto kong i-please si Pastor Jeff. Amen. So, like, we don't want to please people. We must please our God. Kasi hindi naman basta-basta yung pinaglilingkuran natin, di ba? Ang sabi sa Bible, Lord of Lords, Lords of Armies, di ba? Diyos ng mga Diyos. And then, but what does it mean to glorify and how can we become better at it? So that is the problem na hindi natin naiintindihan or hindi natin nakikita. Kasi parang masyado na tayo, we're so too much familiar on doing these things. Kala natin, pag pumunta tayo sa church, okay na. I do glorify God. I give my offering. I give my tithes. That is glorifying God. Okay na yun. For the musicians, I sing for the Lord. I play music for the Lord. Okay na. Yun ang problema. That's the problem, kid. Pag pumasok ka sa isip natin, okay na. Kasi meaning, it is not intentional anymore. We are not aware anymore. Nakakala natin, yung okay na, ay okay na talaga. We have to give glory to God intentionally. We should be aware. So, that's the question. When was the last time that you gave glory to God intentionally? That you were conscious? That you were aware? When? Ayoko sagutin yan. Kasi ako, babalik sa akin na napakaraming beses. Kayo lang din talaga makakasagot sa sarili. So now this is another question. When a man boasts about himself, we think he has an ego problem. And rightly so. Right? Kung may magsabi dito na, galing-galing ko, ang husay-husay ko, ang pogi-pogi ko, wala na ba yaka? Amen. So, ibig sabihin na hindi have an ego problem. Sino nagsabi sa'yo pogi ka? Diba? So, that is true. Kung masyado natin, we are taking pride of ourselves. So, iisa lang isipin sa atin ng tao. Mayaman. Now, what if God says they created us for His glory? So, ngayon, ang tanging panalangin ko lang, sana, wala nag-iisip sa inyo na ang Diyos ay mayaman. Kasi, pag meron nag-iisip sa inyo na ang Diyos ay mayaman, dahil na, nilikha tayo to glorify Him. Kailangan na ng matitinding what? Amen. Because we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng pantayin yung ginawa niya sa atin. Imagine, just to save our souls from sin. Binigay niya yung nag-iisang bugtong na anak. I've been hearing some the testimonies na sabi, ikaw nga, kaya mo ibigay yung anak ko. Ay, di, kakamatayin mo na tayo. Which is ito. For me as a father, I have 3 sons. Amen. Pero wala akong isa dyan na ibibigay para sa ikaligtas ng ibang kaibigan ko or even my family, mga pamilya ko. And then, I will give my son for me. Ganun ko pamahal ang aking pamilya. Ganun ko pamahal ang aking mga anak. But God is different. Diba? Ibinigay niyo nag-iisa. Imagine. Nag-iisa. Wala na siyang option. But out of love, binigay niya si Jesus Christ para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya we will never, ever outgive God. Pagka-times pa nga lang, ibigay. Hirap ka na eh. Diba? Hirap na tayo eh. Diba? Paano pa kaya yung ibibigay natin yung something
always God's blessing. It is always God's will ang may Amen. natin. Kung bakit ako nandito. Because may purpose ang Lord. And one of part of my testimony is I'm a product of the prayer of Pastor Jeff. Kasi naalala ko, tuwing may live group kami, lagi na sinasabi kayo, nung nasa bahay kami nila Pastor Lance, Jeff, Sister Eileen, sabi niya, kayo yung katugunan ng mga panalangin namin na magbangon ng mga leaders, magbangon ng mga members sa lugar natin. Yung gagamitin para for the advancement of the kingdom. For sure, kasama family are the leaders that is prayed for. Ako yung tulog sa members. Amen. So what is glory? Amen. So in order to understand how to bring glory to God, so dito pala talaga mag-start yung mensahe. So in order to understand how to bring glory to God, we must first understand what is glory. So let's start with more general meanings of glory, because glory word to be to God includes the aspect of each different meanings. Nung binigay sa akin ni Pastor Jeff itong mensahe na ito, sinesh ko agad kay parang Google, kay parang Wikipedia, what is glory? And believe me, kahit research nyo yan ngayon, sa katerbang meaning ang lalabas. Ang hirap pumili. Yung talagang pwede mo ipasok sa mensahe. So difficult to choose. Parang baita, parang sentro from A to Z. And then I try to look further. Then habang pinag-aaralan ko yung mga meanings na yun. So by day, umumonti siya ng umumonti. Hanggang pumili na lang ako ng 5. Okay, pwede ba, Lord? So gamitin mo itong mga meanings na ito para matapel ko, may paliwanag ng maayos. Gamitin mo ko. In the Bible, the word glory has several different meanings. It can be described as light, beauty, majesty, honor, and revealing or boasting, or a combination of those meanings. So there's a 5 key points. I have 5 key points on how we can glorify God. So what I'm gonna do, I will discuss the key points and how to glorify God, and then the definition coming from the Bible. So light, first of all. To glorify God is to reveal God so others can know Him. Remember, Christians, fellow believers, brothers and sisters, hindi tayo tinawag para manatili sa kadiliman. We are called the light and salt. Amen? So if we are called the light and salt, kailangan nakikita sa atin yung illuminate sa atin yung pagiging Kristiyano. Like for example, sa trabaho. Kung yung mga katrabaho mo, nagiinuman during Christmas party, dapat sa'yo red wine na lang. Yung kaya inom ng mga beer, ng mga whiskey, red wine na lang, kaya coffee or tubig like this. Diba? Social
embodies goodness, righteousness, and truth in our daily lives. To embody. Sa Tagalog ano yun? Ma-teachers din. Wala. To embody His goodness. His goodness in our lives. Siguro may goodness, alam na natin yan. Amen. Yung goodness ng Panginoon. Being here shows the goodness of God. Kasi, imagine, sa dami ng mga binamuot, hindi tayo sinama. So, it is the goodness of God. Diba? Simple bagay lang, pero hindi na natin napapansin. Kasi masyado na tayo pa. Masyado na tayo yung tawag mo, nakalimutan ko yung word eh. Yung parang used to it ka na. Gusto mga bagay-bagay. And then, truth in our daily lives. And His righteousness, of course. Hindi po pwede makita ng mundo sa atin yung sarili natin righteousness. If you look at me, you'll never see my righteousness. Amen? Because if I say that I am righteous, that is being self-righteous. What I want to see is the righteousness of God. Kung ano man ang makikita niyo kay Brother Jay, it is God's righteousness. Amen? It is not my own righteousness. Walang righteousness sa akin. Wala kayong makikita righteousness sa akin.
nagulat ako sa kanya. Yung isang kapatira namin, isang kasama namin, isang gitarista. Sabi niya sa akin, talaga tumatak sa isip ko yun. No? Sasamba ka sa Panginoon. Ang pinaglilingkuran natin, hari ng mga hari. Tapos, ipe-present mo ang sarili mo ng ganyan, parang gangster. Parang natouch ako eh. Ano naman? Pag mag-apply ka ng trabaho, hindi ka po pwedeng nakachinelas, nakasando, naka-shorts. Pag nag-apply ka ng katrabaho, naka-jeans or naka-slacks, naka-coat. By the way, first time ko nag-coat. Ang sikip, parang hirap pala na to, parang bigat-bigat. Diba? So, kailangan pag nakita tayo ng mundo, when unbelievers sees us, kailangan makikita yung beauty ng Diyos. Yun po. Hindi po pwede pag nakita ka ng mga unbelievers sa kalsada, nagiinom ka, tapos sasabihin mo, Kristiyano ka. How can you prove, how can you show the beauty of our Lord? Sasabihin mo, binago ako ng Panginoon, dahil hindi na ako nagiinom, pray-pare ka. Diba? No one gonna believe you. Amen? So how can you convince someone that being with Christ is a beautiful thing to do kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kaya mabuhay ang sarili mo? Amen? Kung nag-iinom dyan, bawasan mo na. Kape na lang, or tubig. Pala din susunod na batch. And then focus on developing virtues such as love, kindness, and patience. Patience now, which reflect the character of Christ in your life. So among the character that I've said, I think patience is the most difficult thing. So, nakatingin na kayo sa akin lahat, no? Tinamaan, ano? Yes, indeed, it's true. I myself, I'm guilty of it. Talagang yung pasensya, sabi nga, lagi sinasabi nung asawa ko, habaan mo naman yung pasensya mo. Sabi ko, okay. So, in due time. Kaya hanggat maaari, hindi ko na kinakausap yung mga chikiting ko eh. Pagka nangulit na, so I was surprised, kaya nga talaga nakaka-bless pag nakikita ko yung mga parents dito, pag nagkukulitan na yung mga bata. Kung haba naman ang pasensya ng mga magulang na to. Hindi ako magme-mention ng name, meron talaga dyan kulit. Talagang sabi ko, tindi naman ng energy nito, pero yung magulang nito parang wala, kalmado lang. Kung sa akin yan, Amen? But, we must develop it. Diba? Kung hindi man natin kaya ngayon, hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya. No. God is giving you the power and authority. God is giving you the power na baguhin yan. Diba? Corinthians says, you are a new creation. Amen? Wala na yung old things. Past na yun. Kaya sikapin mo na magbago ka, na mapunta ka doon sa mapagbabago na gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? Kasi para sa ikabubuti mo yan eh. Hindi naman para sa ikasasama mo yan. Amen? Serve others, act of kindness, and service can create beauty in the lives of those who are around you. Reflecting Christ's love in your actions brings glory to God. Amen? Yung magpakita ka ng kabutihan sa kapwa mo, yung halimbawa, let's get personal. Halimbawa, yung isang kapatiran, alam mo na medyo short siya. Brad, halika. Tayo sa tabi. Ito 1,000. Di ba? May peso. Bayaran mo yung upa mo, tsaka kuryente, yung hydro-quebec mo, and yun, basta bayaran mo. Huwag mo na ibalik. Meron magagawa. It's just a challenge. It's only an example. Into showing that act of kindness, yung lumapit ka lang sa kapatid mo. Sa isa sa mga kapatiran natin, when you know that they're struggling physically, financially, especially spiritually. Yung lalapit ka sa kanya, bro, sis, can I pray for you? Kasi parang nakikita ko, and I do feel there's something wrong.
Gusto mo pag-usapan natin yan with a cup of coffee, pero libre mo. Syempre, ako na ang mag-encourage, ako pa manlilibre. Abuso na, di ba? Di ba? Pero showing act of kindness, you're showing the beauty of being in God's family. Amen po ba doon? Di ba? Hindi ka mababawasan ng laman, hindi ka mababawasan ng pride, ng dignidad, kung magpapakita ka ng kabutihan, hindi lamang sa kapatid, kundi sa mga kasama natin or sa mga ibang unbelievers. So, kung hindi pa natin nagagawa na magpakita ng kindness, wala naman siguro dito nun. Ang lupit nyo naman kung hindi pa kayo nagpakita ng kabutihan sa mga unbelievers. Amen. Maybe it's the right time to do. It's the right timing to do. Do it right now, pagtapos ng church. Pero libre nila, kung gusto nyo pag-usapan. Amen. So Psalms 27:4, one thing that I have asked from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate His temple. Amen. So it's a very good place to meditate God's beauty, to meditate God's work in His temple. So sa panahon natin ngayon dito sa church, so isa sa maganda na pag-aralan namin kanina, we're the place you are strengthening your spirit. So, pwede sa bahay, pero I do believe, pag nagkasama-sama ang mga Kristiyano nag-aaral ng Word of God, it is the time that you are strengthening your spirit and your relationship with God. Amen. Palakpakan po natin. Third, majesty. Amen. To glorify God is to show others that we recognize God as our Lord and King. Amen po ba doon? Do we believe that the God that we are serving is King of Kings, Lord of Lords? Uy, parang hindi kayo kumbinsido. Parang kinabahan ako. Ako lang ba naniniwala na si Jesus, King of Kings, Lord of Lords? Wala. Anyways, to glorify God is to show the others that we recognize. So how can we do it? Yung pag in-invite ka, isang example lang po. So out of 1,000 examples, I just want to choose this one. You receive an invitation, pupunta ka, birthday ni ganito baka po pwede ka naman pumunta. Diba? Pero kinancel mo yon because you want to be in the church. Amen? Mahirap madali. Sige nga. Mahirap pag hindi mo mahal ang Panginoon. Kasi nagkaroon ka ng option. You make God one of your option, which is wrong. Dapat, pag may nag-imbita sa'yo, tapos ang sabi, linggo, no. We have a service. Hindi po pwedeng, maunawaan naman ng Panginoon. You are serving the Lord of Lords, King of Kings. Pag sinabing King of Kings, pag sinabi ng hari, bitayin yan, automatic yan, bibitayin ka talaga dyan. Pag sinabi ng hari, pagpalain yan, automatic yan, pagpapalain ka. Amen? Kasi, kings have all of the authority that they have. Di ba? Authorized siya na gumawa ng mga desisyon, ng mga gantong ganyan. Kaya nga we honor His Majesty. Di ba? Our lives can glorify God when we align our actions with His will. Obeying His commandments and living righteously reflects our acknowledgement of His authority and majesty. So, kailangan yung mga actions natin naka-align kung ano man yung will ni Lord. I remember si Mama. Saan si Mama? Nasa kids. So, meron siyang sinabi noon when we were having a practice with Pastora Shama. Talaga nag-strike sa akin yun. Hindi ko lang pinahalata. Siyempre, macho image Sabi ni Mama, prayer mo yan Prayer mo yan. Nasaan yung will ko dyan? Kailangan pala ganun pag nag-pray ka. Kailangan nandun yung will ni Lord. Diba? So, ganun pala. Kaya pala most of my prayer is not been answered. Wala dun yung will ni God. So, kailangan
when we want some things, it should be aligned with the will of God. Your prayer, what you want, what you need, will of the Lord, congruent, aligned to each other. Ba? Para hindi kayo magkaroon ng conflict. Kasi pag sinabi ng Diyos, ayaw ko niyan, God is protecting you. Pag sinabi ng Diyos, wait lang anak, God is preparing you. Pag sinabi ng Diyos, yes, my child, God's want to bless you. Amen po? Spend time in prayer and meditation, seeking to understand more of God, of who God is. The more we know Him, the more we can appreciate His majesty and glory. Amen po? Walang ibang paraan para mas lalo natin makilala ang ating Panginoon. Diba? Yes, pupunta ka sa church. To say, you want to know God more and more? Kung every Sunday ka lang Christians, I don't think so. Masakit tanggapin ang katotohanan. But I've never believed that a Christian will grow kung lagi lang siya nagsisimba tuwing Sunday. Wala kang devotion, wala kang prayer, wala kang fellowship, wala kang life group. Kahit sariling magbabasa na lang ng Biblia, 5 minutes a day, wala ka doon. I don't think that you will grow as a Christian. I'm sorry to say kung meron man gumagawa. But for as long as I remember, lahat ng pastor, lahat ng leaders, lahat ng missionaries, lahat ng kung sino pa man na nagturo, na may mga nagturo, kailangan ng Christian, hindi lang pwede sa Sunday Christian. Amen? Hindi lang po pwede, makikita ka lang na Kristiyano sa Sunday, tapos sa simbahan lang pati. Amen? When you say you are Christians, 24/7. Amen? Hindi po pwede na Christian ka lang pag Sunday, tapos 2 hours lang. Paglabas mo ng church, ay! Ano man? Di ba? Hindi po pwede. 24/7, you should be considered as a Christian. Kailangan nakikita sa iyo yung pagiging Kristiyano mo. Amen? Kasi bakit? I-judge tayo ng tao base sa nakikita nila sa atin. We are a walking Bible paglabas natin dyan. Paglabas natin dyan. Diba? Automatic yan pagka gumawa tayo. Ang makikita sa atin, hindi yung, yung ginawa natin mga 10 tama. Matik yan, makikita yung isang mali lang na gagawin mo. Tama po ba? So in Psalms chapter 93 verse 1, the Lord reigns. He is robed in His majesty and armed with strength. Indeed, the world is established firm and secure. So, ganon ka makapangyarihan ng ating Diyos. So, He's robed in majesty. So, dapat lang kasi we are serving the King of Kings, Lord of Lords, Creator of everything that we see, of every life that we see. Amen? Next point. To glorify God is to glorify Him in honor. To glorify God is to show how much we value Him. That we value Him above everything else. Kaya po ba yun? Value Him above everything else. So when we said everything, time, money, what else? Your loved ones, what else? Ba? Yung mga bagay na importante sa'yo, kailangan, mas importante ang Panginoon. Walang ibang dapat na mas importante sa'yo. Ang Diyos lang dapat. Kaya nakaka-bless yung Pastor Sama, yung open ko to ha. Huwag ka sanang magalit. Isa sa mga prayer request niya, hindi mo prayer request, sa kwento niya lang, kung bibigyan mo ko Lord ng sana yung mas mahal ka kaysa sa akin. It's a very sweet thing to say. Di ba? Hindi siya naghahangad ng hindi siya naghahangad ng kailangan sobrang mahal ako. Amen? Actually, nakaka-bless. Yung mga kakilalang single, napakagandang pick. Di ba? Mabibless kayo pagka napangasawa talaga si Pastor Shami. Kailangan mas mahal niya yung Panginoon. Biro mo yung standard niya. So, ganun din dapat tayo eh. When we come to our partners, when we choose our partners, kailangan mas mahal niya ang Lord over us. Kasi pag mas inuna niya ang Diyos, mapapaayos. Amen? Do you believe with that? Kasi pagka inuna niya yung sarili, ewan ko lang. Kung magkakaroon ng kaayusan yung marriage life nyo, yung relationship nyo, it's not only the thing that God is a center of your relationship or whatsoever. He should be the priority above all else. Amen? Pag yung partner mo, ayoko mag-church,
mag-church ka. Diba? Ganun dapat. Hindi po pwedeng hindi. Tingin ka agad si sister kami. Wala akong wala akong mga kinausap na mag-asawa na ganyan. Pero it's the way how I see it. Kapag ang priority mo is always God, above your spouse, above your girlfriend or boyfriend, everything will be fine. Everything will gonna be fine. And everything is always fine. Amen? Proclaiming God's goodness and faithfulness in our conversations is a way to honor Him. Sharing testimonies of His work in our lives can inspire others and bring glory to His name. Amen? Yung simpleng pag-share lang sa mga, let's say, unbelievers. Kasi hindi na natin kailangan sharean yung mga kasama natin dito sa simbahan. Alam na nila yan eh. Amen po ba? So why don't we start to share doon sa mga kilala natin sa work? Yung fans, hindi ko na-memorize yung meaning ng fans. Family, acquaintance, neighbors, supervisor, or subordinates. Diba? Start lang. Pagka nag-conversation lang, alam mo, hindi naman ako ganyan dati. Diba? Ano lang ako dati, ganito, ganyan. Until I have an opportunity to meet God. Nagbago yung buhay ko. Kung hindi siya interesado, okay lang. Amen. So that was my experience when I was having a street preaching one time. Yung ipipreach mo lang, sasabihin mo lang na ganito, ganyan. Kung hindi siya makinig, okay lang. At least na-share mo. Yun naman ang task natin bilang Christians. To share, to spread the gospel. Hindi mo kailangang idot-dot sa kanya yan. Diba? Kasi hindi niya rin maintindihan yan eh. Pero darating ang point, yung pagtatanim mo na yan, hindi man sa'yo magbunga, one day. Believe me. Sa ibang makikita mo yan, possibility. Sa ibang church, ito yung siniran ko dati ah. Eh kung hindi mo siya siniran noon, wala. Diba? Posibleng hindi mo siya makita sa kung saan. Kasi ako doon ako nag-start eh. Nasiran lang ako isang beses, hindi ko pinapansin, nakakala ko noon, kulto. What I believed before, when I was hearing those words, like, wala akong pakialam. Sagrado Katoliko to eh. Diba? Sagrado Katoliko, dekandado. Talagang ang time ko noon eh, linggo magsisimba ako, paglabas ko ng simbahan, magiinom. Pero nagpapasalamat ako kasi one time when I heard the word of God, out of curiosity lang. Simple conversation. May nag-share lang. And then, tara. I'd never imagined that I'm gonna speak in front of you. Kaya tinatawag nila akong pastor dyan, Brother J lang po, please. Na-pressure ako. Strive to embody the quality of God, love, mercy, grace, and justice in your interactions with others. This reflect His honors to those who are around us. So, strive, as much as possible, sikapin natin to embody the qualities of God. His empathy, His compassion, His love, His mercy, ano pa, so and so forth. Strive to do it. It doesn't have to be na kailangan na maging ganito ka. Pero kailangan, pagsikapan naman natin na maging ganito tayo. Diba? Alam ng Diyos kung hanggang saan ang pwede nating marating. Hindi masasabi, posible may isa dyan sa inyo magsasabi na, bro, ito nakikita ko sa'yo, ganyan, ganito. Pero mas alam ng Diyos kung saan ang pwede mong marating. You should strive to be better kung ano ka man ngayon. Kailangan, strive to be better kung inabukasan. Dapat mas better ka na compared to past month ago, past years ago. Dapat mas better ka na doon. Strive to be better. So Corinthians chapter 6 verse 20, for you were bought with a price, so glorify God in your body. Amen? Sa ibang salin, honor God with your body. So sino na nakapanood sa inyo ng Passion of the Christ? Amen? Ako, ayoko panoorin yun eh. Nakakawala ng pagka-macho image. Kahit ayoko umiyak, talagang napapaiyak ako. It is difficult to watch that movie. Amen? Hindi sa nakakatakot siya, it's not because it's a horror film, because it says the truth. Amen? Kung paano nangyari sa Panginoon, yung sakripisyo niya,
para lang magkaroon tayo uli ng relasyon sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama. Para lang maibalik yung relasyon natin. Di ba? Para tubusin tayo sa kasalanan. Imagine yung kailangan niyang pagdaanan, lalakad ka, dala-dala mo yung krus, tapos bukod pa doon sa krus, sugatan ka na, hinataw ka na ng kung ano-ano. Di ba? Always put in mind when you honor God, when you honor Him with your body, di ba? Isipin nyo lagi yung sakripisyo na pinagdaanan ng Diyos. So last point, reveling and boasting. So to glorify God is to delight in Him as the source of your wisdom, strength, wealth, and happiness. Naalala niyo yung example ko kanina? Puro na lang ako, kaya ako nandito dahil sa ako, kaya ako nandyan dahil sa ako. Hindi dapat ganon. As Christians, hindi natin dapat pinagmamalaki kung anong meron tayo na ang cause ay dahil tayo. Hindi. God has given you strength to be kung ano ka man ngayon. Kung may talent ka man ngayon, God gives you the talent. Diba? Hinown mo lang yung talent na yan. Dinevelop mo lang yung talent na yan. Yung skills. God has already given you skills. Dinevelop mo lang yan. Pinalabas mo lang yung skills mo na yan. May nagsabi lang sa'yo na, alam mo, meron kang ganito eh. Naniwala ka and then dinevelop mo. Kung nasaan ka man ngayon, hindi yan dahil sa sarili mo. Kung nasaan ka man ngayon, dahil binigay yan ng Diyos sa'yo. Kaya dapat lang, pagyamanin mo yan, ibalik mo sa Panginoon. Amen po ba? Our boasting should be centered on our relationship with God and His character rather than on our own achievements of attributes. Amen? Hindi po pwede yung magyayabang tayo. So by the way, boasting and reveling, yung pagyayabang, yung Tagalog. Okay? Hindi mo pwedeng ipagyabang yung mga narating mo dahil akala mo, dahil sa'yo, kaya mo narating yung mga bagay na yan. Narating mo yan because God helped you. God provided some things for you. God provided the teacher that will gonna develop your talents for you. God has provided the finances that is gonna use para kung nasaan ka man ngayon. Nakatapos ka ng pag-aaral kasi God provides. Na-develop mo kung ano man talent meron ka ngayon because God provides. Meron kang skills sa kung ano man meron ka ngayon because God provided. Hindi yan lahat dahil sa'yo. Believe me, God always provides. Remember that our true boast lies in the earthly accomplishments, but in our identity as children of God. And of the hope of eternal life. Kung mayroon ka man ipagyayabang, yun yung pagiging anak natin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Wala ka nang dapat ipagyabang. Ang ipagyabang mo na lang, anak ka ng Diyos. Pero dapat nakikita sa'yo yan. Anak ba talaga ako ng Diyos? Ba? Yan ba nakikita sa akin ng mga colleagues ko? Yan ba nakikita sa akin ng family ko? Yan ba nakikita sa akin ng mga friends ko? Yan ba nakikita sa akin ng mga circles of people na nakakilala sa akin? Kung yun ang nakikita sa'yo, dapat may pagmalaki yan. Amen? Hindi mo pwedeng itago yan. Kasi ang gusto natin, makilala nila na pinaglilingkuran natin ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari, Diyos sa mga buhay. Amen? Kaya dapat, ipagyabang mo yan, ipagmalaki mo yan. Anak ako ng Diyos. Bakit? May problema ka? May nagtanong, bakit? Sino ka ba? Anak ako ng Diyos. May problema ka ba doon? Amen? May kunting yabang. Kunting pagmamatigas. Malapit na po tayo matapos. Konti na lang, makatulog na kayo. So in conclusion, so in Jeremiah pala. So Jeremiah 23:24, said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the wise man glory in his wisdom. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he understand and knows me, that I am the Lord which exercise loving, kindness, judgment, righteousness in the earth, for in these things I delight, said the Lord. Amen? Huwag natin ipagmalaki yung karunungan natin. Huwag natin ipagmalaki yung kalakasan natin. Huwag natin ipagmalaki yung mga accomplishment natin. Si Lord lang ang dapat natin ipagmalaki. Amen po ba doon? Palakpakan po natin.
So in conclusion, Romans 11:36, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. To Him forever and ever. Amen. So everything that we have, everything, so lahat, it is intended to give glory to God. It is not intended to give glory to men. It is not intended to give glory to us, to ourselves. It is intended to give glory to God. Brothers and sisters, let's make conscious decision to be more intentional to give God the glory in everything we do and say. Amen po ba? Let's be intentional. Huwag tayong masyadong yung parang used to it ka na parang okay na lang lagi. Kailangan yung best out of the best when you give glory to God. Hindi po pwede yung masyado ka nang nasanay okay lang. Kailangan yung sobrang okay ang ibibigay mo. Kung kaya mo yung pinaka-perfect mo, yun ang ibigay mo. God deserves that because He is so faithful and so good to us. Amen po ba? He is faithful. Even though we are not faithful sa Kanya, He will always remain faithful for us. Whenever God reveals His glory, man understands more about His nature. When God reveals His light, nasaan ka man katayuan ng buhay ngayon? Batbat ka man ng pagsubok, batbat ka man ng mga alalahanin sa buhay, batbat ka man ng mga bagay na siya nagpapawala sa iyo ng relasyon sa ating Panginoon, kapatid. When God reveals His light, there is hope. Kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, mga problema, may pag-asa, kapatid. Huwag kang mag-alala. God says He will never leave you nor forsake you. Laging nandyan ng Diyos para sa tabi natin. When God reveals His beauty, there is love. Amen po ba doon? Pag inaway ka ng asawa mo, inaway ka ng syuta mo, ba? You feel being abandoned. You feel being left behind. You feel no one is loving you. Just remember what 1 John says. God is love. He never said God has love. He said God is love. If you have God in your heart, you have the love of God. You've been loved. Kaya huwag mo isipin na wala na nagmamahal sa'yo. When God reveals you His majesty, there is a blessing. Amen? Kaya kung binabagabag ka naman ni Paring Judith saka ni Paring Bill at ni Maring Judith, don't worry, there is a prosperity promised to us. When God reveals His honor, God has something He wants to do for you. How can you honor someone kung hindi mo kaya magpakababa? He is calling you to become humble. Bago ka humarap sa Kanya, kailangan broken spirit ka. Amen? Without a prideful spirit. Paano ka hihiling kung masyado kang mayabang? Kung hindi mo kaya magpakumbaba, paano mo kikilalanin ang ating Panginoon? And when God wants to boast you, to take a pride, always remember the life of Job. Nagkasakit siya, kinuha yung mga bagay na mga mahalaga sa kanya. Pero at the end, anong ginawa niya? Anong ginawa ng Panginoon? Pinagaling, binigay. God always give healing and restoration. Pag pinili ka ng Diyos para ipagmalaki, may gustong gawin sa iyo ang Panginoon. Pagagalingin ka niya, i-restore niya kung ano man yung mga bagay na nawala sa iyo. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. So, yes, hallelujah, Jesus. As the music team sing this song, I want you to reflect to my previous questions. When was the last time that you give glory to God? When was the last time that you are conscious? When was the last time that you are intentionally giving glory to God? When was the last time
that you are fully aware in giving God the glory. Kaninang umaga, during praise and worship. Last week, kaninang umaga, during devotions. Kahapon. Brothers and sisters, let me encourage you that in everything we do, we should be giving glory to our God. Hallelujah, Jesus. You are truly great, Father. Yes, oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pwede ko ba kayong ibitahan na tumayo habang inaawit natin itong awitin? Amen. Reflect to the question. Kailan ka naging intentional sa pagbibigay ng luwalhati sa Panginoon? Amen. It is our task as a Christians, as our believers, to give glory to our God. Hindi po pwede yung pwede na. Hindi po pwede yung okay na. Yes, Lord. We're serving the God, a living God, Lord of Lords, King of Kings. It's how great our God is. Yeah, when you give the glory, give it intentionally. Give it consciously. Yes, so Jesus. Sige po, awitin po natin ang awiting ito. Habang nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Habang nag-glorify tayo sa ating Lord. Awitin natin ito. At tanungin natin ang ating mga sarili. Kailan tayo naging intentional? Kailan tayo naging conscious sa pagbibigay papuri sa ating Panginoon? Isa po itong hamon na nais kong iwanan sa inyo. Na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, kailangan na pagbigay ka ng pagpupuri sa Diyos, kailangan intentional. Hindi po pwede yung okay na, hindi po pwede yung pwede na. Kailangan yung perfect mo ang ibigay mo sa Kanya when it comes to praise, when it comes to glory, when it comes to worship. Always give God the glory intentionally, consciously. So hallelujah, Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay at patuloy natin purihin ang ating Diyos. Oh, hallelujah. Yes, oh, hallelujah, Jesus. You are truly great. Hallelujah, Father God. Yes, oh Lord. Ano man po mga pangangailangan, Panginoon, ng aming mga kapatid. Hallelujah, Jesus, sa oras na ito. Pag-ibig, pagmamahal, kagalingan, Panginoon. Pagpapala ay aming pong inaanyayahan, Lord God. Ikaw ang mag-provide sa bawat isa. Ikaw ang patuloy na kumilos, Lord, sa kanilang mga buhay. Gamitin mo, O Diyos, Panginoon, ang pagkakataon mo. Gamitin mo, O Diyos, ang mga panahon ito, Lord God. Kung sila man po ay nangihina, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Kung sila man po, Lord God, ay nalulungkot, bigyan mo ng kaligayahan, Panginoon. Ano man po, Lord God, na kanilang pinagdadaanan, ay aming pumihiling ang inyong presensya, O dakilang Diyos. Ikaw ang patuloy na kumilos, O Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Gamitin mong pagpapala, Lord, ang bawat isa sa bawat isa, O dakilang Diyos. Ikaw ang patuloy na kumilos, makita sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang pagiging tunay na Kristiyano, na consciously and intentionally, Panginoon, na nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Yes, so hallelujah, Lord God. Yes, so hallelujah, Lord. How great is our God, O hallelujah, Jesus. Yes, so hallelujah, Lord. Patuloy ng kumilos, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Holy Spirit. We invite you, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa mga nangihina, O Diyos. Puspusin mo ng kalakasan sa mga may sakit karamdaman, Panginoon. Puspusin mo ng kagalingan, healing and restoration, Father God. Sa lahat ng mga nalulungkot, feeling unloved, fill us, Lord, with your unending love. Hallelujah, Jesus. Compassion and mercy for each of us. Hallelujah, Lord. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy ang kumilos sa dakilang Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. So, Jesus. Sige po, patuloy na awitin ang awitin ito. Dakilang Diyos. Patuloy ang kumilos, O Lord God. Hallelujah, Jesus, sa lugar na ito. Your name is above all names, O Father God. Hallelujah. You are worthy.
of all of our praises, of all of our adoration, of all of our glory. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, Jesus, yes, hallelujah. Yes, you are truly great, oh Father God. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan, O Diyos, ng gawain ito, dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, na ipinarating mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong mga prayer requests, sa aming pong mga pagnanasa ng aming mga puso na tinupad mo na through faith, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Are we all blessed? Diba? Talagang napakabuti ng Panginoon, right? So as we come close to an end, can I just invite you one more time to sing our victory cry, that there is no other like Jesus. Amen? Can you say with me? No other like Jesus. No other like Jesus. Ayan. So let's sing it all together. Is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is slow to anger, rich in love. He will never come. Sing it out. Our mouths will speak and praise His name forever and ever. With our surrender, we declare. Come on, say it out, sing it out. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name. One more time. Let the name above all names be higher. We give you the praise, both now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, hallelujah. Come on, look up to Jesus. Thank you, Jesus, for today.